Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But Let's go I'm on. saying it's not true. Mhm. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? School book calls. Soto umamin sa interview? Nadulast? Oh, no, no, no. Panoorin lang natin itong mga kandidates. But before that, okay, ito yung sinabi niya, di ba? Pagkatapos ng interview, hindi pa nga natapos ang hearing pala kahapon, ito yung sabi niya, itinangging tumanggap ng maleta mula sa ex-Marines. Okay, yung sabi niya mga kandidates. Pero, may interview dito ngayon na, what if kung tumanggap ako? What? Really? Sinabi niya to? Well, mga kadonatics, panoorin lang natin ng mabilisan. Alright? Bagong interview niya. Ayan. Ito. Anong pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But Ano daw? Ipagpalagay na lang natin may dinala sila sa akin. Or ipagpalagay na lang natin na may tinanggap ako. Is this a sign of admission, mga kadonatics? Ha? Let's go I'm on. saying it's not true. Mhm. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? Hindi ka ba magtataka? Ha? May dumating sa'yo na pera? Yan mga kadonatics ha. Kaya Soto, wag na kami. Dito pa lang alam na natin mga kadonatics. Sa whole interview kasi malalaman mo talaga na ang isang tao is a liar or hindi mga kadonatics. Makita mo sa kanyang appearance, the way he responds to the questions. Sobrang obvious talaga. Let's go on. I was a private citizen. I'm not a senator. I'm not a congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during the time that he was a legislator. But maybe it Yun, was an advance payment for yun ang something mali. that... Opo, pero let's... Okay. So, hindi pala balik mga kadonatics na tumanggap. Hindi pa daw siya sitting senator that time. So, walang problema. So, parang inamin niya na dito na, ano ngayon kung tumanggap ako? Wala namang problema. I was a private citizen. Ay, halaka. Pagkabugo talaga mga kadonatics. this Sobrang abuse the bugo. minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be And what- seen as, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Then the people who will say that do not know me. You can ask some businessmen who have dealt with some committee hearings in the Senate. It is a very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes or do not accept any contributions if we know that it comes from illegitimate sources. It has been proven many times. So, tanongin niyo yung mga negosyante, sila nakakaalam niyan, even especially the big businessmen. Pagdating sa ganyan. So, what for? Anong pabor ang hihingin sa akin sa 2025? Ang titigas ng ulo namin, ang hirap namin kausap pagdating sa pera. Bakit ano mapapala nila sa amin? It's foolish. As I said, we should throw it in the waste basket of history. Yung claim nilang yan, matagal nang sinasabi yan some time ago. Ang maganda ka, dapat tinanong nila, kailan? Anong day? Anong year? Remember, there was sometime many years ago, nung merong mga nagsasabi na meron daw dinala sa akin na ganito, ganyan. Ang una namin tinanong what day and what time? Nung nagbigay sila ng day and time, nasa stage ako. Kaya madali talagang, as I said, we should put it in the wayside that nakakahiyang pag-usapan niya, nakakahiyang mga claim yan dahil ang mabigat dito, it comes from a bogus hearing. As I said, that's not a hearing. That is a meeting. Okay, before Illegal at that, illegitimate. before we can... Wow! Hindi pa nakinig itong si Soto kahapon mga kadonatics ha? Or baka hindi niya kayang pakinggan na nabanggit yung pangalan niya. Na detalyado yung naganap mga kadonatics na pagbigay. Di ba?
may number of sasakyan pa nga mga kadonatics, yung plate number, saang building, anong oras, detalyado, sinong kasama. Kaya nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, we will go where the evidence leads us. Now, mga kadonatics, ipapakuha or ipapagather yung mga CCTV cameras kung saan nabanggit yung bigayan. Doon talaga malalaman, mga kadonatics. Now, dahil ito ay nabulgar na ay kukunin yung mga CCTV camera that time, what if kung ipang delete lahat? And that's gonna be suspicious, mga kadonatics, kung may erase lahat ng mga binanggit na lugar. Nung sinabi ng mga Marines kahapon, mga kadonatics, na may CCTV camera, please check nyo. Andon. Makikita nyo. Sinabi nila yun, mga kadonatics, with sincerity talaga. Makikita mo sa mukha nila na seryoso sila. Tapos ito, sa karanasan mo, school bukol, mas naniniwala kami sa 18 na Marines. Naniniwala ka din ba, mga kadonatics? Comment down below. Continue on with that. I just want to raise one more point because hindi lang po ang pangalan ninyo ang nabanggit doon sa kung anong nakikita natin ngayon in our inset, pati pangalan po ng inyong matalik na kaibigan, si Senator Panfilo Lacson. And the names came from no one else but Senator Alan Peter Cayetano. At hindi nila mapapasinungalingan yung picture, mga kadonatics, sa loob sila ng helicopter ni Zaldico. Hindi nila madidinay yun. Very, very obvious talaga. Anong ginagawa mo doon, Ping Lacson at Soto? That was already a hint na ay talagang ito tumatanggap ng maleta. Siya po ang ang sinabi niya, alam naman, this is not verbatim, but alam naman natin na yung dating Senate Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Panfilo Lacson at si Senator Tito Soto ay mag-partners yan sa kanilang, kumbaga mag-alay po kayo. This is shortly after your name was mentioned. So what would you make of that innuendo, that insinuation, bringing Senator Panfilo Lacson also into the conversation, pero hindi naman din ang nasundan ng kung ano pang substantial statements coming from Senator Cayetano, only that he brought up the name of your good friend Senator Panfilo Lacson as well. Doon mo you'll see, napakasama ng mga insinuation na gano'n. I think they're clutching to straws at this point. Yung mga huling hininga na natalo ka, na ika nga ang sinasabi nga natin is the country needs work and statesmanship. Pagkatapos hindi kami sinisipot ng ilang araw. Pagkatapos yung pala ang dahilan talaga is ayaw mapalitan sapagkat 10 na lang sila. Di ba? 11 akala nila, yung pala 10 na sila because disgruntled na yung ibang mga kasama nila. Sabi nga ni Senator Escudero, it's untenable anymore. Sabi ni Senator Escudero, his move was not about loyalty, it was not about betrayal, it was not choosing politics. one group from the other. He said it is about duty. So, at this point, di ba, nagtatrabaho tayo dapat . I think nagtatrabaho tayo dapat. Bakit absent kayo since yesterday and today? Pag sa kanila, mga kadonatics, ay talagang tama sila palagi. Pag sa kinaalan Peter Cayetano naman, mga kadonatics, lahat sila mali. Can you imagine? Umiiyak sila kasi absent daw sila 2 araw. Ngayon, 2 araw din sila absent. Look at that. Ang mga pagbumukha nito ay talaga, mga kadonatics, kakaiba talaga. The audacity of them telling na magtatrabaho tayo. Pero nung na-quorum daw sila, okay, anong ginawa nila, mga kadonatics? And that is from the mouth of Senator Alan Peter Cayetano. Gumawa lang sila ng bagong committee. Nag-elect ng Senate President pro tempore. Pagkatapos nun, nag-adjourn. Alam niyo yung ginawa? Balik sa Lunes na lang daw. See? Look at that. Yan yung klaseng trabaho na sinasabi nila. Mga bugok talaga. Well, anyway, Rafi Tulfo, ikaw. Tingnan nyo naman ito, mga kadonatics, yan. Screenshot lang to sa video na nakuha natin. Kasi, madilim . Kaya, look at this, mga kadonatics.
Tell me, kung hindi yan si Rafi Tulfo, ha? Tell me mga kadonatics. Grabe talaga. Ganyan talaga yung mga Rafi Tulfo na, alam nyo, yung last time na mismo na yung Viva Max actress ang nagsabi na ang R at F sa pangalan mga kadonatics at apelyido ng isang senador, ha? Andun. So, it's either Rafi Tulfo and Erwin Tulfo. Sila lang yung dalawa eh. Kahapon lumabas, nakakadiring Tulfo, Erwin Tulfo, na nag-human trafficking pala mga kadonatics. Grabe. Di ba? Ganito yung mga Tulfo. Ganito katindi. Yung isang Viva Max actress, sabi, pumunta pa sa birthday ni Rafi Tulfo at tininipan pa siya ng 250,000. Ganon klase, ha? Nagsayaw-sayaw pa. See, look who's talking here. Yung mga sinasabi nilang mga tama daw. But look at the records. The record speaks for itself. Well, anyway, before anything else pala, okay, panoorin lang natin yung video, alright? Parang Rafi Tulfo talaga yun, no? Ay, shit! Bakit hindi natin Yan. Ay, nako. Look at that. That is Rafi Tulfo. Ay, nako naman. Influencer ka, mga kadonatics. Senator, may Rafi in action ka pa. Tapos ganito yung ginagawa mo. Sinasayawan ka ng mga almost hubad-hubad na babae sa harapan mo. Grabe mga kadonatics. Di ba? Hindi ako nagmamimilinis pero never ko itong nagawa. Dang, nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Nakakadiri mga kadonatics. Kaya nga may campaigning na ngayon na unfollow Rafi Tulfo, unsubscribe to Rafi Tulfo. So kung hindi nyo pa nagawa mga kadonatics, go to his channel and sa page, mag-unfollow na kayo at mag-unsubscribe. Di ba? Transfer na kayo dito. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye.